Hindi ko inaasahan ito. Tinawag ako ng anak kong si Javier na isang walang kwentang matandang babae at pinalayas ako sa sarili kong tahanan. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan ko. Sa loob ng 42 taon, ako lang ang nag-iisang tagapagtaguyod ng pamilya, ang haligi ng pamilya. Ngayon, mag-isa na lang ako. Handbag ko lang ang dala ko, pero hindi niya alam na ang kamalig na tinawag niyang tambakan ng basura ay ang sikretong kayamanan pala ng kanyang lolo na si Ricardo. Ang matandang babae na pinalayas nila sa kanilang bahay, lumalabas na siya pala ang may-ari ng kayamanang nagkakahalaga ng mahigit 920 milyong piso. Ngayon babawiin ko ang aking karangalan. At tuturuan ko si Javier ng isang aral na maaalala ng kanyang apo. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, paki-like at share ang post na ito. At syempre, ipaalam mo sa akin. Ano ang kwento mo? 3 linggo lang ang lumipas mula nang ilibing ang aking lolo Ricardo. Siya ang asawa ko sa loob ng 42 taon. Dapat nakabawi na ako sa pagod at lungkot, pero hindi pa. Pumunta kami sa opisina ni Attorney Cruz, ang abogado ng asawa ko. Nakasuot pa rin ako ng itim na damit. Hindi ko pa kayang magpalit. Ito ang damit na suot ko nung huli kaming nagkita. Samantalang si Javier, ang anak ko, napakakintab ng terno. Ang ayos-ayos niya, mukhang handa na para sa negosyo. Para bang ang pagbabasa ng habilin ay isa lang meeting na kailangang dumaan. Si Attorney Cruz naman halatang kinakabahan. Pabalik-balik ang tingin sa amin. Siguro alam niya ang laman ng di pangkaraniwang dokumento na hawak niya. Nagsimula siyang magbasa. Para sa aking, hindi ko na halos narinig ang susunod. Nag-focus lang ako sa mga salitang ginamit niya. Mga salitang tumagos sa akin. Iiwan ko ang ating penthouse sa Bonifacio Global City at ang aking mga pangunahing investment portfolio. Naramdaman ko ang lamig, parang isang saksak na dumaloy sa likod ko. Ito ang mga bagay na palaging ipinagyayabang ni Javier sa kanyang mga kaibigan at client. Ang mga simbolo ng yaman at status na palagi naming pinagtatrabahuhan ni Ricardo. Tapos, dumating ang parte ko. Ang bahagi ng asawa na nag-alaga sa kanya sa loob ng mahigit 4 na dekada. Halos pabulong na lang ito, parang isang footnote. At para sa aking minamahal na asawa, si Celia, iiwan ko ang property na matatagpuan sa Industrial Avenue 1420, ang garahe at ang lahat ng laman nito. Isang garahe. Walang emosyon si Attorney Cruz, pero sa loob ko, parang nabasag ang lahat. Garahe lang. Pagkatapos ng 42 taon, matapos kong iwanan ang lahat para sa aming pamilya, matapos akong maging ilaw ng tahanan, ito lang ang natanggap ko. Hindi ako nakapagsalita. Wala akong maisip na tanong. Wala akong naramdaman kundi pagkalito at panlalamig. Naramdaman ko ang kamay ni Javier sa balikat ko. Napakahigpit. Yumuko siya at bumulong. Huwag kang mag-alala, ma. Ako na ang bahala sa'yo. Aayusin ko ang lahat. Ang tono niya, masyadong condescending. Masyadong mapagkumbaba, pero mayabang. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang alam ko lang, simula sa sandaling iyon, hindi na siya ang anak na minahal at inalagaan ko. Pagbalik ko sa aming penthouse, sa aming maganda at pamilyar na tahanan, nandoon na si Javier. Hindi pa ako nakakababa sa kotse. Nakita ko na ang maleta ko, nasa tabi na ng pinto. Hinanap ko ang salamin ko, tiningnan ko ng mabuti. Baka nagkakamali lang ako, pero hindi. Nandun talaga ang maleta ko. Nang makita niya ako, hindi siya ngumiti. Hindi man lang nagtanong kung okay ako. Ang tingin niya sa akin, tingin sa isang abala, isang hindrance. Mas maganda siguro, ma, na humanap ka na ng ibang matutuluyan, sabi niya. Parang hindi ako ang kausap niya. Parang nagde-deliver lang siya ng business news. Boses negosyo, malamig, walang init, walang pakialam. Ang penthouse ay sa akin na ngayon, ma. Nasa habilin. Nagsimula siyang magpaliwanag na kailangan niyang magbago, na darating ang mga designer bukas, na kailangan na niya itong ayusin para mas lalo itong maging valuable. Pero, saan ako pupunta? Tanong ko. Napakahina ng boses ko. Parang bulong lang. Nagkibit balikat si Javier. Walang awa. Walang respeto. Pwede kang magstay muna kay Tita Elena, ma. O kaya doon sa garahe na iniwan sa'yo ni Papa.
Tumawa siya, malakas, walang hiya. Ang tawa niya, isang tunog na parang kutsilyo na humiwa sa buong pagkatao ko. Ang sakit. Ano pa bang gagawin mo doon? Magmekaniko ka sa edad mo? Bakit pa yun ang iniwan sa'yo ni Papa? Isang malaking misteryo sa akin. Naramdaman ko ang lahat ng lakas ko, nawala. Parang isang malaking dam na biglang gumuho sa loob ko. Sinubukan kong humingi ng kaunting panahon. Kahit isang gabi lang, hindi ko kayang umalis sa bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 15 taon. Doon niya sinabi ang mga salitang humiwa sa kaluluwa ko. Ang mga salitang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Walang kwenta ka na, Ma. Paulit-ulit. Walang kwenta. Ano pa bang gagawin mo sa totoong mana? Alam ni Papa na wala na yang silbi sa'yo. Ang kapaitan niya, ang pagkasuklam. Hindi ko inasahan. Hindi ko maintindihan. Ito ba ang anak na inalagaan ko sa lahat ng sakit at hirap? Tumahimik ako. Walang silbi ang mga salita. Walang dignidad ang paghingi ng awa. Kinuha ko na lang ang maleta ko, ang bag ko, at ang susi. Ang susi ng garahe. Nagmaneho ako. Walang direksyon. Umiiyak. Sobrang sakit. Paano nangyari ito? Bakit hindi ko nakita kung anong klaseng tao na pala si Javier? Ang tanong lang ang nasa isip ko. Bakit? Patuloy akong nagmaneho. Sa huli, nakarating ako sa isang kalsada sa industrial area. Hindi pamilyar. Doon nakatayo ang isang luma at kalawanging garahe. May malaking padlock pa sa pinto. Ang kamay ko nanginginig. Pero itinuloy ko. Isinaksak ko ang susi sa kalawanging padlock. Garahe. Ito ang natitira sa akin. Isang hiwa sa aking dangal. Isang simbolo ng pagtataksil ng sarili kong anak. Bubuksan ko ang pinto na ito. Hindi ko alam kung anong amoy, anong dilim, o anong dumi ang sasalubong sa akin. Pero wala na akong ibang mapupuntahan. Ang pinto, umungol ng buksan. Ang ilaw ng flashlight ko, humiwa sa dilim na tila naipon na sa loob ng dekada. Doon, ako ay natigilan. Ang loob, hindi katulad ng inaasahan ko. Hindi puno ng basura. Pero bago ko pa makita ang lahat, kinailangan ko munang huminga. Kinailangan kong punasan ang luha. Ito ang huling lugar na iniwan sa akin ng asawa ko. Hindi ko hahayaang ang salita ni Javier ang maging huling salita. Garahe. Ang huling habilin. Ang huling pahinga. Hindi ko akalain. Sa edad kong 68, ang birthday ko ay gugugulin ko sa ganitong paraan. Sa loob ng sasakyan, walang pupuntahan. Ang mga salita ni Javier umiikot sa isip ko. Walang kwentang matanda. Ang hiya, shame, na naramdaman ko, mas masakit pa kaysa sa pagkawala ni Lolo Ricardo. Paano nagawa ng anak ko iyon? Ang anak na pinakain ko. Ang anak na pinalaki ko. Umalis ako sa penthouse. Iniwan ko ang 42 taon ng buhay ko. Ang mga alaala namin ni Ricardo na iwan doon sa luksuriya ng BGC. Nagmaneho ako ng matagal. Walang destinasyon. Ang tanging hawak ko lang ang susi ng garahe. Bigla, pumasok sa isip ko ang sinabi ni Javier. O kaya, doon sa garahe na iniwan sa'yo ni Papa. Hindi ako pupunta kay Tita Elena. Hindi ko kayang ipakita sa kapatid ko ang pagbagsak ko, ang pagkatalo ko sa sarili kong anak. Kaya, pinili ko ang garahe. Hinabol ko ang address. Sabi sa papel, nasa isang industrial avenue. Sa dulong bahagi ng Maynila, isang lugar na puno ng kalawang, puno ng lumang pabrika. Nang makarating ako, huminto ako. Ang garahe mukhang inabandona na. Marumi. May malaking padlock. Ang amoy ng hangin, mabigat. Amoy langis. Amoy alikabok ng dekada. Ito ba talaga ang huling regalo ni? Bakit? Iyon ang tanong ko. Sa lahat ng yaman niya, bakit isang garahe? Siguro, tama si Javier. Walang kwenta na ako. Kahit si Ricardo, alam niyang hindi ko na kailangan ang tunay na yaman. Inabot ko ang susi, nanginginig ang kamay ko. Dahil sa pagod, dahil sa lungkot, isinuksok ko ang kalawanging susi sa luma at kalawanging kandado. Click! Bumukas ang padlock, huminga ako ng malalim. Amoy langis, amoy lupa. Itinulak ko ang pinto, umiik ang pinto, ang lakas ng tunog. Parang nagrereklamo sa pagbukas. Ang dilim, sobrang kapal. Sinindihan ko ang flashlight ko, ang sinag ng ilaw, humiwa sa dilim. Ang una kong nakita, ang alikabok, ang sobrang daming alikabok.
Inasahan kong makakakita ako ng mga old tools, mga sirang makina, mga kalat na tumpok, pero wala. Ang espasyo sa harap ko, maluwag. At doon nakatayo ang 3 hugis. 3 malalaking hugis na nakabalot sa puting kumot. Hindi lang basta nakabalot, maingat na nakabalot. Lumakad ako palapit, dahan-dahan. Ang takot ko, napalitan ng kuryosidad. Ano ito? Hihinto na sana ako. Pero may isang bagay na nakita ako. Sa gilid ng unang kumot, isang bahagi ng sasakyan, isang grill. Kulay pilak, hindi ako expert sa mga kotse. Pero may mga pelikulang pinapanood kami ni Lolo Ricardo. Mga lumang pelikula, ang pamilyar na disenyo, ang kakaibang elegance. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko, sobrang bilis. Nanginig ang daliri ko, inabot ko ang dulo ng kumot. Hila ko. Doon sa ilalim ng puting tela, lumabas ang isang itim na kulay. Hindi pala itim, kulay pilak. Impeccable. Isang Aston Martin DB5, modelo 1964. Nag-flash sa isip ko si Lolo Ricardo, si James Bond. Ang sasakyan, kumikinang. Hindi ito mukhang inabandona. Hindi ito mukhang naluma. Parang bagong labas sa pabrika. Ricardo, pabulong kong tawag. Anong ginagawa mo? Sa loob ng 42 taon naming pagsasama, wala siyang nabanggit. Wala siyang sinabi. Ang sikreto niya, napakaganda, napakamahal. Ang mga linya ng kotse, ang chrome, ang mga gulong. Tumingin ako sa pangalawang sasakyan. Nandoon pa rin ang kumot. Pero ngayon, gusto ko nang malaman. Hinubad ko ang takip. Ang sasakyan, kulay pula. Napakagandang pula. Ang pinto, hindi pangkaraniwan, parang pakpak ng ibon. Isang Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ng 1956. Naalala ko. Ito ang paborito kong makita sa mga magazine dati. Elegance, luxury. At ang pangatlo, hinubad ko. Kulay pula ulit, mas matingkad, mas agresibo. Isang Ferrari 275 GTB4 ng 1967. Para akong nananaginip. Ang 3 sasakyan. Hindi lang ito basta sasakyan. Ito ay mga museum pieces. Bawat isa may maliit na leather folder sa tabi. Mga dokumento, mga papel. Hindi ko kailangan maging expert para malaman hindi ito basura. Ang lugar biglang lumiwanag sa paningin ko. Ang amoy ng langis hindi na mabigat. Para na siyang preservative. Tumulo ang luha ko. Pero hindi dahil sa lungkot, dahil sa pagkagulat. Ang garahe na akala ni Javier ay walang kuwenta. Ang garahe na pinagmulan ng paghihiya ko. Ito pala ang lihim na yaman. Pero bakit? Bakit ganyan? Ito ang tanong ko. Bakit inilihim ni Ricardo ito? Habang naglalakad ako, nakita ko sa pader. Isang envelope. Nakadikit. At nakasulat ang pangalan ko. Nakabold at malaki. Susana Garcia o Celia Santos. Ang sulat kamay ni Ricardo. Hindi nagkakamali. Sa tabi ng envelope, may isang light switch. Hinawakan ko ang switch, ibinato ko ang buong lakas. Click. Biglang lumiwanag ang buong espasyo. Hindi ito barabarang garahe. May air conditioning system. Ang sahig, specialized. May mga CCTV pa. Ito ay isang sanctuary, isang vault ng kayamanan. Umupo ako sa isang leather armchair na nakita ko. Ang bigat ng envelope sa kamay ko. Nanginginig. Umiiyak. Ito na. Ang habilin na hindi nabasa ni Attorney Cruz. Ang lihim na itinago ni Ricardo sa loob ng 42 taon. Hay nako, ang pinto ng garahe na yon, napakabigat talaga. Ilang taon ko na ring tinitingnan, iniisip kung ano ba talagang laman sa loob. Palagi kasing nakasarado, may lock pa na parang pangbangko. Alam mo na, si Roberto, ang asawa ko, mahilig talaga sa mga sikreto. Kaya noong araw na yon, nang makuha ko na ang susi, ang tamang susi, sa wakas, huminga ako ng malalim. Parang haharap ako sa isang malaking desisyon. Napakalamig ng metal habang hawak ko ang susi. Ang bigat. Iba talaga ang pakiramdam. Sabi ko sa sarili ko, sige na Susana, tingnan mo na. Ano pa ba ang itatago ni Roberto sa'yo? Ang susi, umikot ng dahan-dahan. Tahimik. Pero pagkatapos, may tumunog, isang malakas na click. Napaiyak ako ng kaunti, parang nabasag ang katahimikan ng buong bahay. Siguro dahil napakatagal ko nang naghihintay na buksan ito. Ibinukas ko ang pinto. Hindi siya basta-basta umaandar, parang may hydraulic system o kung anong makabagong teknolohiya.
Pag-angat ng pinto, ang unang pumasok sa loob ay hindi hangin, kundi ilaw. Bigla, umilaw ang loob ng garahe. Hindi ito madilim, hindi ito inabandona. Hindi ito ang tipikal na bodega ng mga luma na gamit. Naku po, ang linis. Sobrang linis. Parang ospital pero hindi. Parang isang laboratory ng isang mechanical engineer. Ang lahat ay nasa tamang ayos. May mga tool na nakasabit sa pader, kumikinang pa. Ang sahig, parang salamin sa sobrang kintab. May mga air condition pa yata. Ang lamig-lamig sa loob. Ito ang sekreto ni Roberto. Ang tinatawag niyang man cave na hindi ko man lang masilip. Naglakad ako ng dahan-dahan papasok. Ang bawat hakbang ko parang naglalakad sa isang museo. Ang amoy, hindi amoy alinsangan. Amoy langis, pero hindi masakit sa ilong. Amoy balat, leather, at bakal na mamahalin. At doon ko nakita ang mga anino. May tatlong malalaking hugis na tatakpan ng puting kumot, parang mga rebulto. Hindi lang mga sasakyan. Ramdam ko, kahit natatakpan, na ang mga ito ay espesyal. Hindi ito owner-type jeep o pangkaraniwang sedan. Lumapit ako sa unang hugis, sa bandang gitna. Mas malaki siya kaysa sa inaasahan ko. Parang isang malaking hayop na natutulog. Inabot ko ang dulo ng kumot, kumakabog ang dibdib ko. Ito na yon. Ito na ang katotohanan. Dahan-dahan, hinila ko ang kumot pababa. Hindi ako makahinga. Ang kulay niya ay silver. Kulay silver. Hindi siya basta-bastang silver na pintura. Parang may lalim, may kinang. Kahit sa ilaw ng garahe, parang ginto ang dating. Ang mga kurba ng kotse, napaka-elegante. Parang isang damit na ginawa ng pinakamahusay na designer. Naku po Roberto, ano to? Bulong ko. Ang haba ng hood, ang grilles sa harap, parang ngipin ng leon. Napaka-agresibo, pero napaka-pino. Walang dumi, walang alikabok, parang bago lang lumabas sa pagawaan. Tiningnan ko ang tabi. May maliit na plaque doon. Nakasulat ang pangalan, Aston Martin DB5. Aston Martin DB5. Naalala ko, oo, ito pala. Ito ang sasakyang laging binabanggit ni Roberto. Minsan, nakikita ko siyang nanonood ng mga lumang pelikula, tapos tuturo niya sa TV. Sabi niya, Susana, ito ang hari ng mga kotse. Isa lang yan sa pangarap ko. Sabi niya sa akin noon, pangarap ko, asawa ko. Tapos, tatawa siya parang nagbibiro lang. Pero tingnan mo ngayon, nandito, sa loob ng aming bahay, nakatago. Tiningnan ko ang loob. Leather na kulay tsokolate, ang daming dial sa dashboard. Parang hindi lang sasakyan. Parang isang time machine, makina. Hinawakan ko ang fender. Napakakinis. Ang laking pag-iingat ang ginawa ni Roberto dito. Hindi niya ito tiningnan bilang isang lumang kotse. Tiningnan niya ito bilang isang obra maestra. Ito ang paborito niya. Walang duda. Kung ang garahe ay ang kanyang lihim na kingdom, ang Aston Martin na ito ang kanyang korona. Pero hindi lang iyon. Tumingin ako sa kabilang gilid. May dalawa pa. Lumapit ako sa pangalawa, mas mabilis na akong huminga ngayon. Hinarap ko ang isa pang hugis, hinila ko rin ang kumot. Ang kulay niya puti, puti na kumikinang. At ang pinto, napakaiba. Hindi siya bumukas ng pagilid, kundi paangat. Parang may pakpak. Naku Diyos ko, ang Mercedes. Ang sikat na Mercedes 300 SL. Ang tinatawag nilang Gullwing dahil sa itsura ng mga pinto. Napakaganda, napaka-classic. Hindi ko alam ang halaga, pero alam ko napakamahal. Milyon-milyon siguro. Hindi ko maisip. Hindi ko talaga maisip. At ang pangatlo, sa dulong bahagi. Mas malit ng kaunti pero ang kulay, pula. Mapusok na pula. Ang kumot ay pula rin, kaya parang nag-apoy ang kulay niya. Hinila ko ang kumot. Hindi na ako nagulat. Parang alam ko na kung ano ang makikita ko. Isang maalamat na Ferrari. Ang modelong 275 GTB4. Isang racing machine na ginawa para sa kalsada. Ang tapang ng disenyo, ang kinis, ang bilis. Ferrari. 3 salita lang, pero napakalaking ibig sabihin. Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Hindi ito koleksyon ng isang tao na nag-iipon lang ng lumang sasakyan. Ito ay koleksyon ng isang connoisseur. Lumingon ako sa paligid. Ang mga kagamitan,
ang mga charger sa baterya, ang mga ventilator, ang mga dehumidifier, ang computerized system sa dingding. Hindi ito isang garahe na basta iniwan na lang. Ito ay isang professional maintenance facility. Si Roberto, tahimik na tahimik, pero ang mga pangarap niya, ang mga hilig niya, napakalaki pala. Sobrang halaga, at ang laking effort na ibinigay niya para itago at pangalagaan ang mga ito. Hindi niya ito binili para ipagmalaki. Binili niya ito para pangalagaan, para sa sarili niya. Napaupo ako sa isang upuan na nakita ko, huminga ng malalim. Ang boses ko napahina na. Roberto, hindi ka pala nag-iisa dito, asawa ko. Ang garaheng ito ay hindi lang lalagyan ng kotse. Ito ang puso ng kanyang pagkatao. Ang mga kotseng ito, ang mga kotse, ang kanyang yaman, ang kanyang sikreto. Ang mga matatanda, tulad ko, mas naniniwala sa mana na ginto o lupa. Pero itong mga bakal na ito, sigurado akong mas mahal pa ito sa lahat ng mana na alam ko. Ito ang legacy niya. Aston Martin DB5. Pangarap. Hindi ko na kailangan ng ibang patunay. Ang garaheng ito ay hindi abandoned. Ito ay itinatago. Itinatago ng buong pag-iingat. At ngayon, ako na ang tagapagbantay. Ako na. Ang sekreto ni Roberto ay nasa mga kamay ko na. Naku po, ano na ang gagawin ko sa yaman na ito? Nakangiti ako ng bahagya. Siguro, magkukwento muna ako sa mga apo ko. Pero dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kasi, ang ganda, ang ganda. Ang treasure ni Roberto. Natagpuan ko na. At ito ay nasa anyo ng 3 klasiko, kumikinang na supercar. Hay naku, talaga lang. Hay naku, ang gabi pagkatapos kong makita ang mga kotseng iyon. Napakabigat ng dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dami ng tanong. Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Bakit? Bakit niya itinago? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kaya umupo ako sa may study table niya. Nasa loob pa rin ako ng garaheng museum na yon. Ang lamig-lamig ng hangin, pero ang puso ko parang aalab. Hindi ako makatulog. Pag upo ko, doon ko nakita. May isang drawer pala. Maliit lang, hindi mo mapapansin. Binuksan ko. Wala masyadong laman, pero may isang sobre. Kulay beige, nakatiklop ng maayos. Nakita ko ang sulat kamay niya, kay Roberto. Agad akong naiyak, ang sulat kamay niya. Parang kahapon lang, nagpapirma siya sa akin ng check, nakasulat sa labas. Para kay Susana, basahin mo ito, pagkatapos ko na. Ang kamay ko, nanginginig. Pero kinuha ko ang liham. Walang stamps, walang address. Personal. Binuksan ko. Ang haba ng sulat, parang isang journal na punong-puno ng damdamin. Ang una niyang sinabi, "Aking mahal na Susana, kung nababasa mo ito, siguro wala na ako sa tabi mo." Doon pa lang, basang-basa na ang mata ko. Parang naririnig ko ang boses niya. Ang totoo, hindi ko na halos makita ang mga salita. Pero nagpatuloy ako sa pagbasa. Doon ko nalaman ang sikreto niya. Ang malaking sikreto na tinago niya sa loob ng 6 na taon. 6 na taon na. Nagkasakit pala siya. 6 na taon na. Isang malubhang sakit, heart failure, mahinang puso. Sabi niya, nalaman niya ang sakit noong nag-isa siyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Hindi niya raw sinabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala. Ayaw niyang makita akong umiiyak na nag-aalala. Ang katwiran niya, gusto ko, masaya ka, asawa ko. Kahit alam kong may limitasyon na ang oras ko. Napakamot ako sa ulo, si Roberto talaga, napakabuti. Pero bakit hindi niya sinabi? Bakit? Biglang nagbago ang tono ng liham, mula sa pagiging malambing, naging malungkot. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa anak namin, si Javier, ang anak namin. Sabi niya, nang malaman niya ang sakit, doon daw siya nagsimulang magmasid. Magmasid sa mundo, magmasid sa pamilya namin. At doon niya nakita ang pagbabago ni Javier. Susana, mahal ko, nakita ko ang pagbabago ni Javier. Nung bata pa siya, napakabait. Pero habang tumatanda, habang lumalaki ang negosyo, parang may pumalit sa puso niya. Sinabi ni Roberto na napansin daw niya ang kasakiman, ang lamig,
Ang pag-iba ng pagtingin ni Javier sa mga tao, lalo na sa mga empleyado namin, ang ugali niya, naging ganun. Naging ganun pala. Sabi niya, minsan daw narinig niya si Javier na magsalita tungkol sa mana. Kahit buhay pa siya, nagpaplano na daw si Javier kung paano hahatiin ang mga ari-arian. Ang mga lupa, ang mga properties, ang pera. Napakasakit basahin mga anak. Isipin mo, ang sarili mong ama, narinig ang sarili mong anak na nagpaplano sa mana mo. Kaya pala siya gumawa ng isang plano. Ito na ang paliwanag tungkol sa testamento. Ang mga ari-arian na ibinigay niya kay Javier, ang mga malaking compound sa Maynila, ang mga account sa bangko na may milyon-milyong pesos. Ang mga iyon pala, hindi ang buong yaman namin. Hindi pala. Ang mga iyon daw, ang bait, ang pang-akit. Sabi niya, kailangan ko siyang bigyan ng sapat na kayamanan para makita kung ano talaga ang nasa loob ng puso niya. Isang pagsubok para kay Javier. Kaya, ang mga pinag-awayan ni Javier, ang mga milyon-milyon na nakuha niya, iyon pala ang test. Pero ang talagang mahalaga, ang mga hindi nakita, ang mga nakatago, iyon daw ang para sa akin. Para sa akin lang. Susana, alam ko kung ibibigay ko sa iyo lahat, ikaw ang hahabulin ni Javier. Hihingiin niya sa iyo. Ipagdadamot ka niya, ayokong mangyari yan. Kaya ginawa niyang mukhang poor ako sa mga mata ng batas. Ako, si Susana, ang matandang balo na walang masyadong naiwan. Ang legacy, ang mga sikreto, ang mga asset na nakatago na walang nakakaalam, ang garahe, ang mga kotse, ang Aston Martin. Iyon daw ang pag-iingat niya sa akin. Ang proteksyon niya, hindi ako ang pinagkait. Ako ang pinangalagaan. Napaiyak ako ng malakas. Pero hindi na dahil sa kalungkutan lang. Dala na rin ng pagmamahal. Ang lalim ng pag-ibig ni Roberto. Ang pagiging ama niya. Ang isipin na sa loob ng 6 na taon, dinala niya ang sakit niya. Dinala niya ang sakit ng pag-iba ng ugali ng sarili naming anak. At nagplano siya ng tahimik. Para lang sa akin. Susana, magpakatatag ka. Alam kong matapang ka. Ito ang huling pag-ibig ko sa iyo. Gamitin mo ang lihim na ito para protektahan ang sarili mo at para makita mo ang tunay na kulay ng mga nasa paligid natin. Ang bawat salita niya, tumagos, ang anak namin, si Javier. Naku po, hindi na siya ang bata. Hindi na. Ang di pagkakatiwalaan ni Roberto. Ang sakit ng puso niya. Ang lihim niyang pag-ibig sa akin. Ngayon, naintindihan ko na. Ang kailangan kong gawin, hindi ito mana lang. Ito ay misyon. Kailangan kong maging matatag para kay Roberto, para sa aming pagmamahalan. Titingnan ko si Javier. Titingnan ko ang bawat kilos niya. Ang pagsubok ay nagsimula na. At ang matanda na, ako ang magpapatuloy nito. Ang liham na ito, ang pinakamahalagang regalo na binigay niya sa akin. Regalo. Hay nako, salamat Roberto. Salamat sa pag-ibig mo. Ipinikit ko ang mata ko, kailangan kong magpahinga. Pero ngayon, alam ko na ang lahat at handa na akong harapin ang bukas, handa na. Pagkatapos kong basahin ang liham ni Roberto, napakalaking ginhawa pero napakalaking pasakit din. 6 na taon. 6 na taon niyang dinala ang bigat ng sakit niya, ang pagbabago ni Javier. At lahat para lang protektahan ako. Kaya, kinabukasan, bumalik ako sa study area sa loob ng garahe. Kailangan kong kumilos. Ang sabi niya sa huling bahagi ng liham, may secret compartment pa raw, para sa mga dokumento. Naghahanap ako. Tinitingnan ko ang bawat sulok, ang mga pader, ang mga libro. Wala. Bigla akong napatingin sa likod ng isang malaking painting ng karagatan. Paborito yun ni Roberto. Isang malaking painting na may kulay asul at puti. Hindi ako nagkamali. Sa likod ng painting, may isang panel pala. Hindi mo talaga makikita. Pinasok ko ang daliri ko sa isang maliit na uka. Hinarap ko ang pader. May lumabas na safe, maliit lang. Parang isang baul. Ang susi. Ang susi pala, nasa loob ng liham niya, nakatago sa tiklop. Napakatalino talaga ni Roberto. Ang susi ay ipinasok ko. Dahan-dahan. Ang safe tumunog ng mahina. Pagbukas, hindi pera o ginto ang nakita ko. Kundi mga papel, mga makakapal na folders.
Huminga ako ng malalim at kinuha ang unang folder. Nakita ko ang 3 pangalan: Aston Martin DB5, Mercedes 300 SL Gullwing, Ferrari 275 GTB4. Ang appraisal, ang insurance documents, ang presyo, ang nakasulat, ang halaga. Naku po, ang tingin ko, lumabo. Mga numerong napakahaba, 600 milyon. Hindi ko na lang babasahin ang buong numero, pero ang nakasulat, 650 million pesos. 650. 600 milyon. 600 milyon. Isang simpleng calculator ang kinuha ko sa drawer. Ini-verify ko. Ang presyo. Ang presyo pala ng 3 kotseng iyon, parang isang maliit na city. Hindi ko maisip. Hindi ko talaga maisip. Ang mga kotse pala na yon, mas mahal pa sa property na iniwan niya kay Javier. Ang kasakiman ni Javier, ang pagsubok niya, hindi niya alam, ang bigat pala ng yaman, nasa garahe lang. Isinara ko ang folder at kinuha ang pangalawa. Ang mga investment, hindi lang kotse, hindi lang real estate, may mga trust funds, mga mutual funds, mga stocks na matagal na raw, mga dokumento ng mga condominium, hindi lang isa, sa Makati, sa Cebu, sa Davao, lahat may titulo, may mga document na nakasulat, at ang pinakamahalaga, ang mga deed of absolute sale, ang mga transfer of ownership, ang lahat ng mga ito na una na palang inilipat sa pangalan ko. Sa pangalan ni Susana, hindi ko na kailangan pang mag-abogado, hindi ko na kailangan pang mag-away. Sa loob ng 6 na taon, dahan-dahan, lihim na inilipat ni Roberto ang lahat sa akin. Ang lahat ng income mula sa mga commercial building, ang lahat ng interest mula sa trust fund. Wala siyang ipinagkait, wala. Ang testamento na nakita namin, ang testamento na pinag-awayan ni Javier at ng mga manugang ko. Iyon pala, ang lumang parte lang ng aming buhay. Ang tunay na mana, nasa harap ko. Lahat, kumpleto. Lahat, legal. Nakahinga ako ng maluwag, napakagaan. Si Roberto, ang asawa ko, napakatalino. Dahil kung ang testamento lang ang nakita, si Javier, nag-aakala na siya na ang pinakamayaman, ang pinakamalakas, at ako ang matandang balo na madaling mamanipula. Pero ang totoo, ako ang may hawak ng mga susi. Ako, ang katiwasayan, ang seguridad, ang kinabukasan ko. Tinitigan ko ang folder na may trust fund. Parang sinasabi ni Roberto, kahit wala ako, Susana, hindi ka magugutom, hindi ka mangangailangan. Ang pera ay gagawa ng pera para sa iyo. Hindi lang siya nag-iwan ng kayamanan, nag-iwan siya ng isang sistema, isang financial shield, ang lahat ng aking income. Nakatago na, legal. Nagpasalamat ako sa Diyos, sa pag-ibig ni Roberto. Ang mga matatanda, tulad namin, mas gusto ang kapayapaan, ang security. Ito ang legacy niya sa akin. Hindi lang mga papel, kundi ang kapayapaan ng isip, ang paghahanda. Ang paghahanda ni Roberto, buo, kumpleto, walang labis, walang kulang. Ngayon, handa na akong harapin si Javier. Handa na ako. Alam ko na ang halaga ng aking lihim, ang power ko. Pinasok ko ulit ang mga papel sa safe. Isinara. Ang painting, ibinalik sa pwesto. Parang wala lang. Parang isang normal na araw. Pero ang totoo, ang power ko, ang lakas ko, nakatago na. Sa loob ng pader. Salamat Roberto. Salamat talaga. Wala nang makakapagpaalis sa akin sa bahay na ito. Wala. Pagkatapos kong makita ang mga dokumento sa safe, nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi na ako yung matandang babae na umiiyak sa tabi. Ako na si Susana, ang tagapangalaga ng lihim ni Roberto, ang may-ari ng mga yaman. Ang unang ginawa ko, tumawag ako. Kailangan kong kumpirmahin ang lahat. Ang tinawagan ko, si Mr. Santos, ang matagal ng legal counsel ni Roberto, isang taong napagkakatiwalaan. Attorney Santos, magandang hapon po. Ang boses ko, kalmado, hindi nagmamadali. Kinabahan siya sa akin. Ma'am Susana, kumusta po kayo? May problema ba? Sabi ko, Attorney Santos, may kailangan lang akong kumpirmahin. May mga papeles akong nakita tungkol sa mga lihim na ari-arian. Tahimik lang siya sa kabilang linya. Alam niya ang lahat. Ma'am, lahat po ng dokumento ay totoo.
Sumumpa po ako kay Don Roberto na wala akong sasabihin hanggang sa magpakita po siya ng senyales. Ang senyales po, ma'am, ang liham na iniwan niya sa inyo. Kumpirmado, lahat ng trust funds, lahat ng transfer of ownership, lahat, legal. Sabi ko, salamat attorney, wala na akong sasabihin pa. Huwag kang mag-alala. Ang puso ko nagdiriwang, pero hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Ito ang dapat, tahimik, kalmado. Pagkatapos noon, tiningnan ko ulit ang folder. May isang folder pala na hindi ko pa nabubuksan. Maliit lang, ang nakasulat, Plano B, Tagaytay. Tagaytay, ang paborito naming lugar ni Roberto. Malamig, payapa, ang laman. Isang titulo ng bahay sa Tagaytay Highlands, isang magandang bungalow, malaki, may mga larawan pa, parang ready to move in. May pangalan ko na, may mga bayad na. Hindi lang pala financial security ang iniwan ni Roberto. Nag-iwan din siya ng bahay para sa akin. Sabi ko sa sarili ko, Susana, umalis ka na. Umalis ka sa Maynila. Hayaan mo silang mag-away sa walang kwentang bagay. Ang kaligtasan mo ang mahalaga. Kaya, nagdesisyon ako. Aalis ako. Ngayon na. Nag-umpisa na akong mag-ayos ng mga gamit, hindi yung mga mamahaling furniture, kundi yung mga bagay na may memories, ang litrato namin noong ikasal kami, ang silver watch ni Roberto, ang mga lumang book na paborito naming basahin. Yun lang, biglang tumunog ang telepono. Tumatawag si Javier. Ang boses niya malamig, walang pagmamahal. Ma, kailangan mong kunin na ang mga gamit mo. Ngayon na. Ha? Bakit, anak? Kalmado ang boses ko. Kasi ma, darating na ang luma kong gamit, ang mga alaala namin. Dati, umiyak ako. Dati, nasaktan ako. Pero ngayon, nakangiti ako. Ang pagsubok ni Roberto. Sige anak, pupunta ako. Kailan ba? Nagulat siya sa tono ko. Ngayon na, mga 3:00. Huwag ka nang magtagal. May tao na ako doon. Ibigay mo lang sa kanila ang mga gamit na kukunin mo. 3:00. Maganda. Dumating ako sa bahay. Nagtaksi lang ako. Hindi ako nagpakita ng galit. Nakita ko si Javier. Nag-iikot. May kasamang mga architects. May mga clipboard. Parang hari. Oh ma, dumating ka na pala. Dali, kunin mo na ang mga yon. Yung mga hindi ako sumagot. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa aming bedroom. Kinuha ko ang mga litrato ni Roberto. Ang maliit na wooden box na pinaglalagyan niya ng cigar. Kahit hindi na siya naninigarilyo, nandyan pa rin. Ang relo niya, ang leather jacket niya. Ang lahat ng kinuha ko, wala raw kwenta kay Javier. Luma, basura. Pero sa akin, iyon ang yaman ko, ang pagmamahal ni Roberto. Paglabas ko, tiningnan ako ni Javier. Yan lang ma, sigurado ka na? Baka may gusto ka pa. Wala na kaming babalikan. Ngumiti ako. Ang ngiti ko, totoo. Salamat anak. Sapat na ito. Sapat na ang nakuha ko. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang halaga ng security ko nasa pader lang. Umalis ako. Bit-bit ang 2 maliit na maleta. Parang mahirap na matanda. Pero ang totoo, lumalabas ako bilang reyna. Haharapin ko na ang Tagaytay. Ang bagong buhay. Salamat Roberto. Ang plano mo gumana. Ang biyahe papunta sa Tagaytay. Tahimik. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng taxi. Napakalamig ng hangin. Napakabigat ng mga bagahe ko, hindi dahil sa dami ng damit, kundi sa dami ng memories na bitbit ko. Ang traffic sa daan, parang humihinto rin. Pero wala akong pakialam. Walang nagmamadali. Wala nang naghihintay. Pagdating namin sa Tagaytay Highlands, ang ganda. Parang nasa ibang bansa, ang mga puno, ang mga golf course, ang payapa. Hinahanap ko ang bahay, sabi sa address, Acacia Drive, Lot 14. Nang makita ko ang bahay, napaiyak ako. Hindi ito mansyon, pero ang ganda. Isang simpleng bungalow na may malaking balcony. Ang kulay, puti at beige. Parang pamilyar. Parang ang style ng bahay namin nung bagong kasal pa lang kami. Ang gate binuksan ko. Ang susi, perfect. Walang kalawang. Pagpasok ko sa loob, huminga ako ng malalim. Ang amoy. Amoy sariwa. Amoy kahoy. Hindi amoy alinsangan. Lahat. Kumpleto. May furniture, may curtains. Hindi siya abandoned. Lahat ng disenyo pamilyar. Ang sofa, kulay cream. Ang mga throw pillow na may kulay green at brown. Mga paborito naming kulay ni Roberto.
Ang bawat detalye, pinili ni Roberto, ang dining table para sa 6 na tao. Pero alam kong 2 lang kami ang uupo dyan. Sa kitchen, may mga appliances, lahat, bago, lahat, nakakabit. May stock na kape, ang paborito niyang brand. Hindi ito real estate na binili lang. Ito ay tahanan na ginawa para sa akin lang. Naglakad ako papunta sa living room. Sa pader, may isang malaking painting. Ang painting na yun, hindi ko malilimutan. Ito yung view mula sa balcony ng hotel sa Boracay noong nag-honeymoon kami, ang sunset. Ang 2 silhouette sa buhangin. Si Roberto at ako. Hindi lang siya bumili ng painting. Nag-order siya ng painting na alaala namin. Umiyak ako ng tahimik. Walang galit, walang lungkot, pagmamahal lang. Salamat mahal ko. Ang ganda ng lahat. Umupo ako sa balcony. Ang lamig ng hangin, ang tahimik, ang view, napakaganda. Tanaw ang Taal Volcano. Biglang may kumatok. Isang matandang babae, mga edad ko. Maganda ang ngiti. Magandang hapon po. Ako si Aling Maria. Ako ang kapitbahay mo. Tagal ko na kayong hinihintay. Si Aling Maria. Nag-usap kami. Sabi niya, ang asawa mo, si Don Roberto, napakabuti. Maraming taon na siyang pumupunta dito. Lihim, dahan-dahan niya itong inayos. Napakita niya sa akin ang mga notebook ni Roberto. Ang mga swatches ng kulay. Ang mga plano. Ang sabi niya sa akin, Aling Susana, dito ko itatago ang reyna ko. Kapag handa na ang lahat, dito siya titira. Dito, wala siyang iintindihin. Ilang taon pala. Nagulat ako. Talaga po? Ilang taon na po ba? Mga 4 na taon na. 4 na taon na niya itong inaalagaan. Nag-hire pa siya ng 4 na taon, bago pa siya namatay. Ang lalim ng pag-ibig ni Roberto, ang pag-aalaga niya. Sabi ni Aling Maria, ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, Aling Maria. Kapag nakita mo ang parang may code, ang painting, ang senyales, nagpasalamat ako kay Aling Maria. Napakabait niya. Pag alis niya, biglang tumunog ang telepono. Si Javier. Muli. Pero ang boses niya, hindi na kalmado. Medyo galit. Ma, nasaan ka? Alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Nasa Tagaytay ako, anak. Nagpapahinga. Sabi ko. Kalmado pa rin ang boses ko. Tagaytay? Saan? Wala tayong bahay diyan? Sabi mo, wala kang pera. Wala akong pera? Hindi ko alam, anak. Baka may nakalimutan ng tatay mo. Baka may mga... Sabi ko, ang additional investments. Sinasabi ko sa sarili ko. Narinig ko ang paghinto niya sa kabilang linya. Silence. Ano ang sinasabi mo, ma? Anong... Hindi ko alam, anak. Tingnan mo na lang. Baka nalimutan mo lang. Doon na ako huminto. Ayokong magtagal. Ibinaba ko ang telepono. Ang pagsubok ni Roberto. Nagsimula na. Nag-iiba na ang tono niya. Ang kasakiman niya. Lumalabas na. Hahanapin niya ang nawawalang yaman. Pero, ang totoo, hindi siya ang hahanap. Ako ang magbabantay. Tumingin ako sa view. Ang Taal Volcano. Napakaganda. Napakalaki. Dito na ako titira. Dito, ligtas ako. At dito, sisimulan ko ang misyon ko. Roberto, narito na ako. Ang bahay mo, ang pag-ibig mo, handa na ako. 3 buwan na akong naninirahan sa Tagaytay. Ang kapayapaan, ang simoy ng hangin, wala nang ingay ng Maynila, wala nang stress. Ang phone ko, tahimik lang, walang tawag. Si Javier, wala. Parang nalimutan na niya ako. Doon ako nagtaka. Ang anak ko, hindi siya nagtatanong tungkol sa additional investments na sinabi ko. Tahimik siya. Nagtataka ako. Isang araw biglang may text sa akin. Hindi si Javier, kundi si Clara, ang sekretary niya. Ma'am Susana, kailangan ko po kayong makausap. Napaka-importante po, para po kay Don Javier. Kinabahan ako. Parang may sign. Isang senyales. Sinabi ko sa kanya, sige Clara, pumunta ka dito sa Tagaytay. Pero huwag kang magsasabi kahit kanino. Kinagabihan dumating si Clara. Ang mukha niya, haggard. Halatang galing sa isang mahabang labanan. Umiyak siya nang makita niya ako. Ma'am Susana, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po si Sir Javier. Umupo ako. Pinakinggan ko siya. Walang hatol. Ang kwento niya, napakahaba.
Ang penthouse na nakuha ni Javier. Ang renovation pala, napakalaki ng budget na ginastos niya. Gumawa raw siya ng swimming pool sa roof deck. Italian marble ang ginamit niya. Lahat high-end. Ang presyo, umabot ng triple sa orihinal na budget. Sabi raw ni Javier, kailangan kong ipakita na ako ang kasakiman niya. Ang kayabangan. Hindi lang yon. May investment pa raw si Javier. Nakita raw niya ang isang project na malaki. Isang resort sa Palawan. Napakamahal. Milyon-milyong pesos ang inilabas niya. Ang lahat ng cash na nakuha niya sa Mana, ipinasok niya roon. Ang problema, may environmental issue pala ang lupa. Walang permit. Hinarang ng gobyerno. Ang investment. Nawala. Lahat. Ma'am, wala na pong natira. Ang nakatitig lang ako kay Clara. Wala akong masabi. Ang test ni Roberto, napakabilis. 3 buwan lang. Ang kayabangan ni Javier, ang kasakiman, nawasak. Hinanap niya ang karangalan. Pero ang natagpuan niya, utang. Sabi ni Clara, Ma'am, hindi na kumakain ng maayos si Sir Javier. Pumayat siya, palagi siyang lasing. At ang mga asawa niya pala. Sabi ko kay Clara, sige Clara, hindi kita tutulungan sa kinabukasan, bumalik ako sa Maynila. Nag-isa lang ako. Pagdating ko sa penthouse ni Javier, nagulat ako. Ang dating malaking apartment, ngayon parang giba. Wala nang walls, ang mga electrical wires nakalabas. Ang marble, basag. Ang swimming pool sa roof deck, parang malaking butas lang. Hindi na ito penthouse. Ito ay isang malaking tambakan. Ang designer niya, ang mga contractors, nag-aaway, nagsisigawan, sa isang sulok. Nakita ko si Javier. Nakaupo lang siya, nakasuot ng luma na shirt. Gulo-gulo ang buhok. Ang mukha niya payat, walang kislap. Hindi na siya ang Javier na nagnanais ng kapangyarihan. Siya na ang Javier na talunan. Lumapit ako, tahimik. Anak, nandito ako. Tumingala siya, ang mata niya, pula. Ma, ikaw pala. Bakit ka nandito? Matuwa ka na, talunan na ako. Hindi ako nagsalita. Umupo ako sa tabi niya. Ang kayabangan. Wala na. Nagutom ka na ba, anak? Tanong ko. Umiyak siya. Hindi na siya Javier na mayaman. Anak ko na siya ulit. Ang bata kong anak. Ma, wala na akong pera. Ang lahat nawala. Ang pagsubok. Ang pagsubok ni Roberto. Ang pera na ibinigay ni Roberto. Nawala. Dahil hindi niya alam kung paano pangalagaan. Doon ako nagsalita. Alam mo, anak, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa hindi niya alam ang kayamanan ko. Nasa Tagaytay at nakatago pa rin. Pero ang anak ko, kailangan niya ng tulong, hindi pinansyal na tulong, kundi pagmamahal. Javier, bumangon ka. Hindi ka pa tapos? Hindi pa. Tiningnan ko ang penthouse, ang pagkawala ng mana, ang pagkawasak ng buhay. Ito na ang oras. Ang oras para maging ina ulit ako. Hindi ang balo na walang mana, kundi ang ina na may pagmamahal. Ang pagsubok ni Roberto nagtapos na. Nakatayo ako sa gitna ng giba na penthouse. Ang amoy. Amoy alikabok at amoy bigo. Si Javier, nakaupo pa rin. Nakatulala. Ang kasakiman niya, wala na. Napalitan ng sisi. Umupo ako sa sahig, katabi niya. Ang ginawa ko, hinawakan ko ang kamay niya. Ang init ng kamay niya, parang bata pa. Anak, wala namang matanda na hindi nagkakamali. Kahit ang tatay mo, nagkamali rin, sabi ko. Bigla siyang umiyak. Napakalakas. Hindi yung iyak ng galit, iyak ng pagsisisi. Kasalanan ko. Sinabi ko sa sarili ko, gusto ko, mas mayaman pa ako sa tatay. Gusto ko, mas ikinuwento niya ang pagmamataas niya. Sabi raw niya sa mga designer, gusto ko, mas maganda ito sa lahat ng ang salitang iyon. Hari, narinig niya ang sarili niyang sinasabi. Ang investment sa Palawan, hindi raw niya pinakinggan ang legal advice. Sabi raw niya, ako ang may ang ego niya, ang kayabangan niya. Iyon ang pumatay sa kanya. Ang mga koneksyon niya, ang mga barkada niya, lahat umalis dahil wala na siyang pera. Ma, ang mga asawa ko, umalis na. Hindi nila ako mahal. Ang pera ko lang pala ang mahal nila. Ang boses niya, basag. Niyakap ko siya. Anak ko pa rin siya.
kahit ano pa ang ginawa niya. Huwag kang mag-alala anak, ang doon ako nagdesisyon. Oras na para maging totoo ako. Javier, ang tatay mo, may iniwan sa akin. Hindi mo nakita, hindi mo inakala. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya parang may ilaw ulit. Ano ma? Anong iniwan? Ang tatay mo, anak. Minahal ka niya. Pero nakita niya ang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa liham. Ang heart failure niya. Ang plano niya. Ang mata ni Javier. Lumaki. Hindi siya makapaniwala. Ang tatay, nagkasakit? At nagplano? Oo, anak. Nagplano. Para protektahan ako. Pero para bigyan ka rin ng... Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kotse. Ang Aston Martin, ang Ferrari, ang Mercedes, ang halaga, 600 milyon, ang condominium, ang trust funds, lahat. Legal. Tahimik lang si Javier. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Mahina. Ang dami niyang tinago. Ang dami, pero hindi niya ako pinabayaan. Hindi na siya nag-iisip ng pera. Nag-iisip na siya ng pagmamahal. Ang pera, nawala. Ang penthouse, nawawala na. Huwag kang mag-alala anak. Ang bahay sa Tagaytay. May kwarto ka roon. Doon muna tayo. Nagulat siya. Tagaytay? Saan? Hindi ko na sinabi ang lahat. Dahan-dahan lang. Ang pagbabago. Nagsimula na. Ang kayamanan ni Roberto. Hindi lang para sa akin. Para sa pamilya namin. Ang pagsubok, tapos na. Ang pag-ibig, nag-uumpisa na ulit. Dinala ko si Javier sa Tagaytay. Ang kotse ko, hindi na taxi. Ang kinuha ko, rented van. Ayokong magpakita ng yaman. Pagdating namin sa bahay, nagulat siya. Ang ganda, ang payapa. Tumingin siya sa akin. Ma, saan mo nakuha ang bahay na to? Ang ganda. Galing sa tatay mo, anak. Sa mga ngumiti ako. Pinaupo ko siya sa balcony. Malamig ang hangin. Ang view, nakakabuhay ng loob. Javier, alam kong naguguluhan ka. Kaya, may ipapakita ako sa iyo. Kinuha ko ang mga folder mula sa safe sa Maynila. Hindi ang mga titulo, kundi ang mga ulat, ang folder ng penthouse. Ipinakita ko sa kanya ang mga financial reports na ginawa ni Roberto. Mga ulat. Tingnan mo ito anak. 4 na taon na ang nakalipas. Sinabi na ng tatay mo, ang hindi ako nagsisinungaling. Ang mga ulat, nandoon. Sabi niya, pero ma, bakit niya alam? Bakit? Wala naman siyang sinabi sa akin. Alam niya anak, kasi alam niya ang gusto mong ipakita. Ang gusto mo, pinakita ko rin sa kanya ang folder ng Palawan Investment. Ang mga legal advice na hindi niya pinakinggan. Ang mga babala tungkol sa environmental issues. Lahat, nandoon. Ang tatay mo, Javier, sinubukan kang tahimik lang siya. Ang mga mata niya, lumuluha na. Ma, ako na po. Ako na po ang nagkamali. Pinagtatawanan ko kayo, pinagtabuyan ko kayo, humihingi ako ng tawad. Ang tawad, iyon ang kailangan ko, hindi ang pera. Doon ako nagsalita, ang kondisyon. Javier, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan, pero may mga una, transparency. Lahat ng bank accounts mo, lahat ng utang mo, lahat, ipapakita mo sa akin. Walang sikreto. Pangalawa, professional supervision. Magha-hire tayo ng isang financial advisor. Hindi mo barkada. Ang advisor na yon, siya ang magpapasya sa lahat. Hindi ikaw. Kailangan mong matuto ulit. Pangatlo, ang pinakamahalaga, ang pagkakasundo, tinitigan ko siya sa mata. Javier, kailangan mong, hindi ko sinabi ang Filipino na salita. Ginawa kong personal. Haces las paces por como me trataste. Magkakasundo tayo. Umiyak si Javier. Yumakap siya sa akin. Opo ma, opo, lahat. Gagawin ko. Basta, patawarin niyo ako. Ang pagsubok ni Roberto. Tapos na. Ang mana. Ngayon, magiging pagmamahal na. Ang pamilya, magiging buo na ulit. Ang reyna. Bumalik na. At kasama na niya ang anak niya. Tinanggap ni Javier ang lahat ng kondisyon ko. Walang pagtutol. Walang reklamo. Kinabukasan, magkasama kaming pumunta sa Maynila. Hindi na ako umiiyak. Ako na ang leader. Ang penthouse, ibinenta, agad-agad, sa isang mababang presyo, pero sapat na para mabayaran ang lahat ng utang niya. Ang kayabangan niya natapos na. Ang pera na nakuha, maliit lang. Ang kailangan niya, ang trabaho. Hindi na siya bumalik sa high-end real estate.
Ang kinuha niya, affordable housing, ang mga bahay na para sa masa. Sabi niya, gusto kong gumawa ng mga bahay na pwedeng tirhan ng mga ang pagbabago. Totoo. Isang araw, bumalik siya sa Tagaytay. Ang mukha niya, may kulay na. May ngiti. May inabot siya sa akin. Isang maliit na kahon, velvet. Ma, nakuha ko yan sa... Binuksan ko. 2 singsing. Ang una, ang wedding ring namin. Ang luma, ang simple. Ang laging suot ni Roberto. Ang ginto. Ang pangalawa, isang eternity ring. Puno ng maliliit na brilyante. Ang ganda. Sabi ng tatay sa liham niya, Ma, hindi mo lang nakita. Gusto raw niyang ibigay sa iyo yan bilang hindi ko na napigilan. Umiyak ako. Ngunit ito na ang iyak ng kaligayahan. Ang pag-ibig, ang pagmamahal, mas mahalaga kaysa sa milyon-milyon. Sinumang babae ang gustong magsuot ng eternity ring na iyan. Salamat anak, salamat sa tatay mo. Ngayon, ang mga kotse, ang mga yaman. Tinawagan ko si Ate Jern Santos, ang plano. Ate Jern Santos, ibenta po natin ang 2 kotse, ang Mercedes at ang Ferrari. Ma'am, sigurado po kayo? Ang laki po ng halaga. Oo, attorney. Sigurado ako. Ang pera. Kailangan nating gumawa ng ang fondo para sa mga kabataan. Para matuto sila. Matuto sa pamamahala ng pera, hindi sa pagpapalaki ng ego. Ang Ferrari at Mercedes, ang mga milyon-milyong pesos na nakuha. Ginawa kong mana para sa komunidad. Pero ang Aston Martin DB5, hindi ko ibinenta. Ang silver car, ang paborito ni Roberto. Ang sign ng pag-ibig niya. Ang korona ng kanyang lihim. Ang Aston Martin attorney, huwag nating ibebenta. Ilalagay natin sa isang ang pagkakasundo. Buo na, si Javier. Nagtatrabaho na ng maayos. Palagi siyang pumupunta sa Tagaytay. Nag-aalaga, nagpapakita ng paggalang, ang pagsubok. Ang pagsubok na ibinigay ni Roberto. Natapos na. Ang kasakiman ni Javier, natalo. Ang mana na ibinigay ni Roberto, hindi lang pala mga kotse, hindi lang mga lupa. Ang tunay na pamana niya ay ang pag-ibig niya, ang pagiging handa niya, ang pagkakaroon ng pananaw niya. Ako, si Susana, ang matandang babae. Ngayon, malaya na ako. Malakas, mayaman, hindi lang sa pera, kundi sa pag-ibig, ang kabanata ng lungkot. Tapos na. Ang kabanata ng kapayapaan, nagsisimula pa lang. Salamat, Roberto. Ang ngayon, nakaupo ako sa balcony sa Tagaytay. Ang eternity ring, kumikinang. Si Javier, nagtatrabaho ng tapat. Ang mga apo ko, madalas bumisita. Ang Aston Martin, nanatiling nakatago. Ito ang aming lihim, ang aming simbol ng pag-ibig. Ang pera mula sa mga kotseng ibinenta, nagiging fondo na, nagtuturo na. Hindi na ako natatakot, hindi na ako mahina. Ang pagmamahal ni Roberto, ang paghahanda niya, ang tunay na yaman, ay hindi nakikita. Ito ay nararamdaman. Ang buhay ko, payapa na. Ang lahat, nasa tamang ayos. Salamat.